Pagkatapos ng digmaan na nangyari sa Iraq na kung saan ang mga Amerikano ay nagtagumpay, si President Bush ay nagpadala ng mga sundalo para sa isang operasyon na sila Sergeant Matthews at ang kanyang spotter na si Sergeant Isaac, at sila ay ipinadala sa isang pipeline construction. Ang lahat ng mga Amerikanong nagtatrabaho sa lugar ay pinatay, kaya ang kanilang misyon ay hanapin ang salarin at hulihin ito bago sila magpadala ng mga iba pang builders sa site. Nagtago ang mga sundalo sa likod ng mga malalaking bato upang makita ang lokasyon at lumipas ang 20 oras na walang anumang nangyayari at nawalan ng pasensya si Matthew at nag-isip na wala ng mga sundalong Iraqi sa paligid dahil na din sa mga katawan ng mga sundalo na nagkalat sa lugar. Gayunpaman nakita nila na ang mga tama ng mga biktima ay puro sa ulo at tinukoy nilang ang may gawa nito ay ang profesional na Iraqi sniper na kilala bilang Juba. Gayunpaman, iniisip ni Matthews na imposibleng mapatay ng sinuman ang bilang ng mga taong namatay sa loob ng wala pang 30 segundo. Hindi nagtagal, hindi na nakapagpigil si Matthews at tiningnan ang lokasyon habang si Isaac ay nakakover sa kanya. Pinuntahan niya ang bawat katawan upang makakalap ng impormasyon at pumunta siya sa gitna ng site para alamin ang posibleng direksyon ng mga putok habang si Isaac ay nakikiusap sa kanya na umatras. Ngunit biglang may narinig na putok at bumagsak si Matthews na dumanas ng matinding pananakit sa kanyang tiyan. Tumakbo si Isaac na desperadong tulungan ang kanyang kaibigan. Tumakbo siya ng pazigzag para maiwasan ang mga bullets. Ngunit nung malapit na siya kay Matthews, nabaril siya sa kanyang binti. Dahil dito, walang magawa si Isaac kundi iwan si Matthews at tumakbo sa likod ng isang pader. Si Matthews ay buhay pa at nakipag-usap kay Isaac para sa backup. Gayunpaman, napansin ni Isaac na ang kanyang binti ay malubha, kaya tinalian niya ang kanyang sugat para pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang radio bag at sinubukang makipag-ugnayan sa kanilang base. Ngunit nalaman niyang wala siyang signal dahil binaril ng sniper ang antena. Biglang nakipag-usap si Matthews sa kanya at hiniling na tukuyin ang lokasyon ng sniper para mapuntiryan niya ito. Ngunit tumanggi si Isaac dahil mapapansin ito ng sniper sa anumang paggalaw nila. Nagsimulang gumawa ng butas si Isaac sa pader gamit ang kanyang kutsilyo para maipasok ang kanyang scope, ngunit nasaktan ang kanyang kamay dahil sa mga batong nahuhulog. Pagkatapos ay sinubukan ni Matthews na abutin ang kanyang rifle, ngunit bigla itong nawalan ng malay dahil na rin sa pagkawala ng maraming dugo. Sobrang naaawa si Isaac sa kanyang kaibigan at gumamit siya ng kutsilyo para alisin ang bala sa kanyang binti. Na isang napakasakit na proseso, hindi nagtagal siya ay nawalan din ng malay. Hindi nagtagal, nagising siya ng makarinig ng kakaibang ingay mula sa kanyang earpiece. Ito ay lumalabas na isang opisyal mula sa base at agad sinabi ni Isaac ang kanilang sitwasyon at humihingi ng medical supply. Gayunpaman, nagsimula siyang magduda dahil sa mga weird na katanungan ng opisyal. Hiniling din niya ang kanilang eksaktong posisyon at magpaputok sa hangin para malaman ng mga helicopters ang lokasyon nila at ihulog ang supply. Alam ni Isaac na labag ito sa kanilang protocol at napagtanto niyang hindi Amerikano ang kanyang accent. Ang kausap pala ni Isaac ay si Juba na nanghak sa mga frequency ng radyo upang subukang maglagay ng bitag. Ngunit sa halip na ibaba ang tawag, nagsimulang magtanong sa kanya si Juba na sinasabing gusto niyang mas makilala pa si Isaac at sinabing gawin niya ang kanyang pinag-uutos, ngunit tumanggi si Isaac na makipag-usap pabalik dahil dito nagbanta si Juba na babarilin niya ulit si Matthews na may posibilidad na buhay pa ito. Dahil dito sumang-ayon si Isaac na makipag-usap kay Juba habang nagsimula siyang gumuhit ng mapa ng site sa lupa upang kalkulahin ang bullet trajectory at hanapin ang posibleng lokasyon ng sniper. Sinabi ni Juba na isa lang siyang ordinaryong mamamayan ng Iraq na gustong iligtas ang kanyang bansa. Pagkatapos ay pinagtawanan ni Isaac ang pangangatwiran ni Juba na sinasabing pinapatay niya ang mga taong nagsisikap na paunlarin ang kanyang bansa, tulad ng pagtatayo ng paaralan, pipeline at mga iba pang infrastruktura na magpapalakas sa lokal na ekonomiya ng bansa. Tumawa lang si Juba at sinabing ang kikitaing pera ay mapupunta rin sa US. Sa paglipas ng oras, si Juba ay patuloy na nagtatanong, ngunit si Isaac ay patuloy na tumatangging magsabi ng anumang personal tungkol sa kanyang sarili. Kaya nagbanta ulit ito na babarilin niya si Matthews. Gayunpaman, hindi na siya pinaniwalaan ni Isaac. Gamit ang isang scope, napansin ni Isaac ang isa
sa mga patay na lalaki na may dalang radyo at hinila niya ang kanyang katawan sa gilid ng pader at ginamit ang isang piraso ng kahoy. Sinubukan ni Isaac na uminom ng tubig mula sa kanyang bote ngunit wala itong laman dahil sa isang butas na kinumpirma ni Juba na sinadya niyang barilin ito. Inamin din niyang hindi siya nagmintis kahit isang bala. Binaril niya ang antena ng radyo, ang bote at kanyang binti para mamatay ito nang nagmamakaawa at gustong-gusto itong marinig ni Juba sa radyo. Hindi nagtagal, sobrang na-dehydrate na si Isaac at nagkaroon ito ng matinding epekto sa kanya at bumagsak ito sa lupa. Sumunod, sinubukan ni Isaac na malinlang si Juba sa pamamagitan ng paglagay ng jacket at helmet sa kanyang rifle at iwinagayway ito sa itaas ng pader. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Juba at ang helmet ay nalaglag sa kabilang bahagi ng pader. Kaya ngayon, ang kanyang ulo ay wala na ring proteksyon. Si Isaac ay napaluha dahil sa pagkakamali na kanyang nagawa. Dahil na rin sa pagiging desperado, nakipagsapalaran siya at tumakbo siya patungo sa isang katawan na nakahandusay sa lupa at kinuha ang kanyang bag at radyo bago tumakbo pabalik sa pader habang iniiwasan niya ang lahat ng mga bullets na ibinabato ni Juba. Nakahanap si Isaac ng tubig at ilang candy na agad niyang kinain. Ngunit sa kasamahang palad ang radyo ay hindi rin gumagana. Dahil dito, binaril ni Juba ang pader at nasira ang kanyang scope. Hindi nagtagal, may narinig si Isaac mula sa kanyang earpiece at napagtantong si Matthews iyon na buhay pa. Isinigaw ni Isaac ang lokasyon ng sniper sa kanya at agad na naglabas si Matthews ng isang piraso ng metal upang tingnan ang tambak ng basura. At sinubukang kunin ang kanyang rifle, pinanatiling abala ni Isaac ang sniper sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na usapan at nalaman niyang si Juba ay dating guro sa Baghdad. Nang mapatay ng mga Amerikano ang kanyang mga estudyante sa panahon ng kanilang pag-atake, nagpasya siyang maghiganti at ang pader na kanyang pinagtataguhan ay ang mga debris ng nasabing paaralan. Pagkatapos ay tinanong ni Juba si Isaac habang hawak niya ang sira niyang scope, ngunit tumangging sumagot si Isaac kaya nagbanta si Juba na muling babarilin si Matthews. Ang scope pala na hawak ni Isaac ay ang scope ng dati niyang kaibigan na namatay dahil sa kanyang pagkakamali. Sa oras na iyon, inilagay ni Matthews ang kanyang rifle at pinaputukan ang tambak ng basura kahit hindi niya nakikita ang kanyang target. Bumabaril din si Isaac para magpanggap na sa kanya nanggagaling ang ingay. Nang sinubukan ni Matthews na i-reload ang kanyang rifle, bigla siyang binaril pabalik ni Juba at natamaan siya mismo sa balikat. Hiniling ni Isaac kay Matthews na gumapang patungo sa kanya, ngunit sa kasamahang palad nang malapit na siya kay Isaac, binaril ni Juba si Matthews sa kanyang ulo. Ipinaalam ni Juba kay Isaac na kung talagang gusto niyang umalis ay hindi niya ito babarilin, ngunit nag-aalinlangan si Isaac. Nang maglaon, tinanong ni Juba si Isaac kung bakit andito pa rin siya sa kabila ng tapos na ang digmaan. Sumagot siya at sinabing siya ang pumatay sa dati niyang kaibigan at siya ay sobrang guilty sa nagawa niyang pagkakamali. Hindi nagtagal, nakarinig siya ng ingay na nanggagaling sa radyo. Nagmadali siyang tignan ito, ngunit hindi siya makapagpadala ng anumang mensahe dahil sa pinsala ng radyo. Sa gulat ni Isaac, si Juba ay nakisali sa usapan at ginamit niya ang pangalang Isaac para humingi ng tulong. Napagtanto ni Isaac na nahack na ni Juba ang mga komunikasyon sa Amerika na nagpapanggap na isang sundalo na nangangailangan ng tulong upang maakit ang mga backup team sa lugar para madali niya itong mapatay. Sinubukan ni Isaac na guluhin ang pag-uusap, ngunit nawalan ito ng malay at hindi nagtagal, nagising ito dahil sa tumutusok na uwak sa kanyang sugat sa binti. Pati ang mga ibon ay nag-iisip na patay na siya. Nagpasya si Isaac na makipagsapalaran at kinuha ang rifle ni Matthews gamit ang ilang lubid. Pagkatapos ay itinutok niya ito sa tambak ng basura. Sa sandaling iyon, dumating na ang helicopter sa lugar at ibinunyag ang lokasyon ni Isaac na hindi nila alam na isa itong bitag. Sa kagustuhan niyang iligtas ang mga paparating na sundalo, itinulak ni Isaac ang pader para gumuho ito. Lumikha ito ng makapal na alikabok na nagpapahirap para kay Juba na makita ang kanyang lokasyon. Sinimulan ni Isaac ang pagbaril sa tambak ng basura nang hindi alam kung natamaan niya ba ang kanyang target o hindi. Dahil dito, tumayo siya mula sa kanyang posisyon at nagulat siya dahil hindi siya binabaril ni Juba.
Dahil dito, naniniwala si Isaac na napatay niya si Joba. Hindi nagtagal, dumating ang helicopter at mabilis na dinala si Isaac at binigyan ng atensyong medikal. Sinubukan ni Isaac na sabihin ang tungkol kay Joba, ngunit hindi siya marinig mula sa ingay sa paglipad ng helicopter. Biglang nagsimulang bumaril si Joba sa kanila at isa-isa na pinatay ang mga sundalo bago matamaan din ang piloto. Mabilis na bumagsak ang helicopter sa lupa at namatay silang lahat. Pagkatapos ay muling hinak ni Joba ang mga linya ng US at nagpanggap na isang sundalong Amerikano upang malinlang ang kanyang susunod na biktima. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakipindot ang like button at mag-subscribe ka na rin at comment sa ibaba. Thank you for watching.